Yun mga kasuper, at sinisilip na ng kapatid ko. Bali dito ako, lumipat ako sa bangka na maliit. Kasi ito yung ilalagay natin sa loob mga kasuper. Kaya yun siya, nagsisilip siya. Kapag okay na yung sitwasyon, ay mag-area na yan mga kasuper. Ayan magalisto na siya. Kaya yung gagawin natin, nasa loob lang tayo. Lalagyan natin ng ikot doon sa loob para mas maganda yung ayan, para magsimula na siya maghulog ng lambat mga kasuper. Ayan yan naghulog na. So ready na kami, papasok kami sa loob mga kasuper. Masyadong malalim yung spot na ito, umaabot na ito ng 24 meters. Buti na lang at medyo buhangin yung spot na ito, kaya hindi tayo mahihirapan. Sana mahuli natin yung isda mga kasuper. Malaking bagay ito sa araw-araw natin na pangangailangan. Gusto ba ba? Geriya ba, Bria? Una. Ada ba, ada? Dili pagla muna, dili pagla muna. Kira tulo ko na ba, tulo dito. Tulo na ba? Tulo ka. Ops. Okay. Una taon. Yun mga kasuper, at nang lumangoy nga ako, bumaba ako mga kasuper, nang tiningnan ko sa ilalim ay talagang napakaraming isda mga kasuper. Grabe yung lagang bukid, at saka marami ng tuloy mga kasuper. Halos lumapa na yung lambat namin dahil hindi tayo makapagsisid agad gawa ng napakalalim po itong spot na ito. Nasa 16 to 18 meters yung pinakamababaw nito mga kasuper, kaya hindi tayo nakapag video doon sa ilalim
para makita natin kung gaano karami yung Grabe, tuloy binayag lang lambat. at saka isda na gumagala sa loob mga kasuper. At dahil nga sa dami ng isda na nakita ni Kuya Adrian, nag-decide siya na maghulog ng isang paldong lambat. Ayan, nilaladlad niya tapos hinihila lang. Kaya tulungan natin siya mga kasuper para ilapat ito sa ilalim nang sa ganun ay dagdag pa sa huli natin ngayong araw. Bali itong nasa itaas mga kasuper ay medyo mababaw din, nasa 15 to 16 meters, kaya dumiritso tayo para ilapat at ayusin yung lambat kasi medyo umangat ng konti mga kasuper, bumuka siya, kaya kailangan natin itong idikit. Ayan sobrang daming tuloy na yan mga kasuper. Hindi ko nga lang halos mabidyohan gawa ng umangat agad ako kasi parang nanibago tayo mga kasuper at hindi tayo gaya noon na itong spot na ito mga kasuper ay napaka basic lang to noon panahon ko. Pero ngayon mga kasuper, nung dinaanan tayo ng panic attack ay hindi na tayo nakapagtatagal, baka makaisip tayo ng masama sa ilalim at mag-collapse tayo. Halos nagsisiksi na yung mga isda. Sa loob mga kapatid. Sobrang dami. Nang sumisid nga ako mga kasuper ay nakikita ko yung marami talagang tuloy. Ayan halos dapa yung lambat natin. Salamat sa biyaya ngayong araw mga kasuper. At dahil nga sumampay yung isang ikot natin, bali dalawang ikot ito, kaso nga lang sumampay siya, kaya inayos namin mga kasuper. Kinuha namin tatlo yung sampay dahil yung lambat ay parang nagdubli yung tuloy. Ayan sumabit din sa isang lambat, kaya hinilan lang namin kahit na masira kasi kapos tayo sa hangin. Kaya kailangan natin itong makuha para makahuli din, para dagdag din sa huli natin, kasi sayang naman yung space ng lambat na walang huli. Kaya naisipan namin itong ayusin. At nang sumisid nga ako ulit mga kasuper para tingnan ko yung inayos namin kanina na sumampay, ay grabe mga kasuper, mayroon na kaagad na huli at saka dumapa rin siya. Ang dami talaga. Ayan grabe mga kasuper, sobrang blessing, sobrang bless yung araw namin ngayon. Maraming salamat talaga sa biyaya. At yun mga kasuper, at nagsimula na nga kami magbatak dahil hindi ko pa kaya yung gilid ng spot na ito. Tinawag ko si SB Lloyd para siya ang sumisid kasi malalim ito dito na part mga kasuper. Siguro kung didipahin natin ito, nasa 14 to 15 na dipa ito. Yung sa bandang baba ng konti ay nasa 16.5, tapos yung sa pinakalaot mga kasuper ay nasa 17 or 18 na dipa yun. Malalim, halos mahigit na 25 meters ito yung spot na ito, yung pinaka malalim. Akala ko nga kanina mga kasuper ay nasa 16 to 18 meters or 14 to 15 lang. Yun pala ay nahulog nga pala kami mga kasuper doon sa medyo malalim. Kaya itong nasa gilid ay si SB lang muna ang magsisid kasi ayaw ko pang mamilit, dahil kapag dumiritso ako sa medyo malalim at nakaramdam ako ng kirot sa dibdib or parang sinasakal ako mga kasuper, ay nininervyos ako. Kaya mahirap na magpanik tayo doon sa ilalim at baka magkaroon pa ng disgrasya. Pero nasa itaas nito mga kasuper ay nasa 10 or 12 na di pa, kaya kaya ko na itong sisirin.
At yun pala kanina na parang nawawasak yung lambat dahil nga pala sa angkla na nilagay namin sa dulo ng lambat para mas madali siyang lumubog. Kaya kinuha natin. Wasak yung lambat natin dahil sa paghila sa itaas. Manabay ko ng balo, langgor na hindi pa ginagawa. Bate bang manabang bate. Lan siya guys. Tamat. At dahil na sa part na ito ng nasa itaas sa medyo mababaw na area mga kasupir ay ako na lang muna yung kukuha ng sabit. Pero pagdating ulit sa medyo malalim na part ay ipasisid naman natin ito sa kay SB or kay Bayaw Mark kasi parating na si Bayaw Mark, tutulong daw siya. Kaya habang hindi pa siya dumating ay ako muna kahit hindi tayo makapagtagal sa ilalim. At habang naghihintay tayo mga kasupir ng isang kasama para sa pagtulong sa kay Bobby sa pagbatak ay hinuhugot muna ni Bobby mga kasupir. At dahil nga ay nag-iipon pa tayo ng hangin. Sa unang pagbatak pa lang natin mga kasupir eh, ang dami na. Grabe. Dapa itong gagapang itong bangka mo yan. Game, sila Bob. Ay direct. Bira lang. Bira lang. Buta trabon lang. At yun at Sakit pa. na si Jomong para tumulong sa kay Bobby sa pagbatak. At dahil nga nag-ipon pa tayo ng hangin mga kasupir ay ayan nagahugot muna sila. Kasi sayang naman yung oras at least mabawasan yung isda sa lambat mga kasupir para hindi masyadong lumambot pagdating doon sa tabi. At sumisid na nga tayo ulit mga kasupir para kukuha naman ulit ng sabit sa ilalim para makapagpatuloy tayo sa paghila ng lambat. Grabe mga kasupir, talagang dapa yung lambat sa huli ng isda na ito. Sobrang dami talaga. Ayan o, at hugot ulit mga kasupir. Okay sana ito kung mga dalawa yung kumukuha ng sabit para continue yung hila natin ng lambat. Kaso nga lang ay ako lang mag-isa at hindi naman ako malakas masyadong sumisid mga kasupir. Kaya yung nakukuha natin na sabit doon sa ilalim ay kukunti lang. Kaya habang nag-iipon tayo ng hangin, ito lang yung ginagawa natin. Kapag dumating na si Bayaw Mark ay magdidiretso na ito. Wala nang hinto-hinto sa pagbatak mga kasupir. Dahil nga natanggal pala yung sabit dun sa ilalim ay nagpatuloy sa pagbatak sila Bobby. Ayan o, talagang nakakalakas ng loob mga kasupir kapag nakikita natin na maraming huli yung lambat natin. Ano yun? Soba?
Lalo pa doon sa kabila mga kasuper, marami. Doon sa unang ikot natin kanina. Mas marami pang tuloy doon. Ito yung kagandahan kapag meron tayong mababa na lambat na ilagay natin sa loob para madaling bumangga yung isda. Kapag malawak kasi malaya yung isda na nakaikot. Pero pag mayroong mababang lambat na ilagay sa loob, yan o, marami ng huli. Grabe, todo na to. Mars, listen yes. Manang bitaw trabon bislog. Isuan, balik. Ano? Isuan dede, mama nang perwa. Balik ito. Ano ba? Dero, tingit. Tingit bab. Dero bab. Pati ako to. Kapag may sabit, nag-ahugot na muna. Kung nagawa na yung sabit, saka magbatak. At dumating nga si Biomark mga kasuper at siya na sumisid sa sabit at palit-palit kaming dalawa. Kapag umahon siya ay ako naman. Kaya malaking bagay ito mga kasuper para tuloy-tuloy yung paghila ng lambat natin para madali tayong makauwi at mahugot natin yung isda sa tabi. Ayan siya mga kasuper. At yun mga kasuper at ako naman ang pumalit na sumisid mga kasuper. At habang pumapahinga si Bayaw at nag-iipon ng hangin. Ayan mga kasuper. Grabe, nag-uumpukan yung tuloy ng lambat na ito. Sobrang dami talaga. Kaya hindi ka nito makaramdam ng pagod kundi saya ang naramdaman natin. Lumalakas tayo mga kasuper. Gawa ng halos natumba yung lambat sa huli ng isda mga kasuper. At yun mga kasuper, at balik ulit si Bayaw sa ilalim. Siya na ulit ang nagsisid. Hindi gaya kanina mga kasuper ay medyo matagalan bago natin mabatak yung lambat, gawa ng ako lang mag-isa. At ngayon ay dalawa na kami. So tuloy-tuloy na ito.
yun, at sumisid muli tayo mga kasuper para kunin natin yung sabit. Dito sa part na ito mga kasuper, sa unahan ay nag-decide kami na putulin namin yung dugtong ng lambat, kasi dito kasi sa part na ito maraming tuloy. Kapag makarga natin ito ay siguradong maipit yung nasa ilalim mga kasuper, at baka lumambot yung isda, kaya puputulin natin ito para itong bangka na ito ay maunang umuwi, para huhugutin natin doon sa tabi mga kasuper. Yun, at sisid tayo muli mga kasuper, kasi sumabit talaga yung lambat dito sa may corals na ito. Kaya yung ginawa natin ay di bali masira yung lambat mga kasuper, pinunit lang natin yung lambat para ma-safe yung corals na ito. At yun, grabe mga kasuper, marami talagang huli. At dito sa part na ito ay sa unahan ay dyan na yung mayroong dugtong dyan. So puhubarin natin ito, putulin natin mga kasuper para makauwi na tayo at nang hindi masira yung isda natin. Pero itutuloy pa rin yan ni Kuya Adrian sa pagbatak sa kanyang bangka yung kaputol na lambat mga kasuper, para sila na ang magabatak at magauna na kami doon sa tabi. Morning, dapat bulong terang. Gabatak pa sila doon. Yan. Yung sa mababang lambat ay pinutol muna namin kasi maraming tuloy, baka lumambot. So inuna namin yung kalahati ng lambat na mayroong huli, at yung kalahati naman nandun pa, gabatak pa sila.
At yun mga kasuper, at dito na sila. Inuulog na nila yung lambat. Ayan oh. Bali nahuli sila sa pag-uwi mga kasuper. Dahil kami ay nauna at naghahugot na sila. Dahil kumain pa ako sa bahay, umuwi muna. Kaya ito pagdating ko, nandito na yung nahuli natin mga kasama. At ito yung huli niya mga kasuper oh. Yung nahulog kanina na isang paldong lambat lang. At yung kadugtong ng lambat ko ay yan, nahulog din nila. Dito nakakarga mga kasuper. Marami din yung tuloy. At saka yung doon sa bangka ko na nauna kanina ay nasa 80 to 100 kilos siguro yung estimated natin na huli mga kasuper. At kanina pa yan sila nagasimula ng hugot dahil ginutom tayo, kaya umuwi muna at kumain. Ayan oh, kasi nasa 7 paldo ito mga kasuper eh. At yung 8 paldo ay naiwan natin kanina doon sa kay kuya nakakarga, at nahulog na nila sa tubig para hindi lumambot yung isda. Ito lagi yung diskarte natin mga kasuper. Kapag marami yung isda ay kailangan ihulog muna natin sa tubig para hindi lumambot. At habang naghuhugot ay nilalagyan natin ito ng ice, yung sisidlan natin para mas lalong tumibay at tumigas yung isda. Kasi yung dalagang bukid mga kasuper ay kapag hindi natin gagad na ice yan ay lumalambot kasi yan. Kaya mas maganda yung sisidlan ng isda ay may ice talaga. At dahil request ng kumpare ko mga kasuper na sa kanya itutok yung camera natin para daw masama siya sa vlog, itong si paring Ariel Gato. Ayan, shout out sa iyo kaibigan. Sumama siya mga kasuper para mayroon daw siyang ulam at mayroon din siyang pambiling bigas kasi hindi siya nagbiyahe gawa ng mayroon tayong mga nanguhuli sa daan. At yung iba mga kasuper na kasama ko ay naghuhugot din sila sa kabilang bangka. Kahit malapit nang mapuno yung sisidlan natin mga kasuper na iner, ay marami pa ring tuloy yung lambat. So kailangan na natin itong hatid sa tabi para itimbang at kukuha ng isang sisidlan ulit mga kasuper. At yun, at lumipat nga tayo mga kasuper sa isang bangka ni kuya. At yung bangka nito mga kasuper ay wala pang tao na maghugot at mayroon pa yung tuloy mga kasuper. Kaya dito muna tayo sa isang bangka na naman magtulong ng hugot mga kasuper. Ayan o, magsimula na silang maghugot. Grabe, ang dami din pala mga kasuper. Ito kasi yung pinutol natin kanina dahil baka pag kinarga pa natin ito ay maipit yung ibang isda sa ilalim at masira. Kaya pinutol natin at dito natin ikinarga kay Kuya Adrian. Ayan o, napakarami talaga mga kasuper. Good size ito na mga dalagang bukid. At ang bigay namin dito mga kasuper sa aming mga tagapakyaw ng isda ay 160 to 180 lang yung bigay namin ito. Maliban lang yung kung mga malakas talaga ang panahon ay baka papalo din ito sa mga 200 per kilo. Pero sa ngayon dahil maraming pahuli at kalmada yung panahon, marami kasing isda ito sa panahon ngayong mga kasuper kapag kalmada nanggaling sa ibang lugar.
Kaya yung ginagawa natin kapag kasagsagan ng maraming isda, adjust muna tayo sa presyo para hindi naman mahirapan yung mga tagalako ng isda natin. Wala kung magkano presyo nila, baka po siguro. Dananan. To, jangan weng udah dapat mo dyan to. At samar sa Raymar. Ayun mga kasupir, nang inangat ni Jomar ay talagang parang mata-mata talaga ang huli ng lambat mga kasupir. Kung hindi lang sana malalim yung spot na yun mga kasupir, ay talagang paldo, hindi bababa sa 600 kilos kung mahuli natin yung lahat, baka tunilada pa. Hindi kasi mahuli yung lahat kapag lambat lang yung gamitin natin mga kasupir gaya nito. Pero kapag gamitan natin ang deposito, sigurado na maraming mahuli. Ang maiiwan lang dun mga kasupir ay yung papasok sa bato. Balak sana namin ay yun yung gamitin namin. Kaso nga lang, napakalalim ng spot. Kaya nag-decide na lang kami na lambat lang yung gamitin natin para kahit na hindi natin maubos ay mayroon tayong mahuhuli. At ito, hindi ito bababa mga kasupir sa 200 kilos. Yung estimate natin kanina is 150 lang, pero palagay ko mahigit ito 200. At pupunta tayo dun mga kasupir sa isa na namang bangka at doon tayo tutulong sa paghugot ulit. Ayan o, meron nagsimula ng hugot. Bali 3 talaga kabangka yung nakargahan mga kasupir, kasi hindi kasya doon kay kuya dahil meron din palang karga siyang lambat. Kaya yung iba, bali 2 paldo dito at 4 doon sa kanya. Kaya yung katulong natin dito sa paghugot ay si Tuto Guapo. Ito daw yung pinakapogi dito sa Malabunot, at saka itong nakasombrero si kaibigang Nisi. Ito rin daw yung pogi doon sa may banbanan. Ayan o, marami pang tuloy mga kasupir. Lumipat ako mga kasupir dahil meron tayong bisita at gusto natin siyang kunan ng video. Kasi tanong daw ng tanong ito kung ano yung channel ko. Kaya sinabi ko sa kanya, at yun o, gusto niyang mag-picture at kukuha ng video. Maraming salamat po sa iyo madam at sa iyong patuloy na suporta sa aking channel. At yun, at pagkatapos ay bumalik din ako dun sa isang bangka mga kasupir para ipagpatuloy namin yung paghugot ng isda. Kasama ko pa rin si Tuto Guapo at saka si Guapo Nisi at saka si Tim Yung. Tapos dumating din mga kasupir si Jokno, yung pangalawang pugi ng Malabunot. Pugi kong kaibigan din, si pangalawang pugi dito sa Malabunot, si Jokno. Ayan o. Tapos ang pugi ng banbanan na yung nakasombrero. 3 nagsunod-sunod eh. Unang pugi dito sa Malabunot, si Toto. Yung nakasombrero, yung unang pugi din sa banbanan. Tapos yung pangalawang pugi sa Malabunot, ayan o, si Jokno. Grabe talaga. Kaso lang nag-away sa tanong Junjun eh. Grabe, pero makita ang tawo kung isda o. Grabe babo, no? Ikaw pa rin dyan ay?
At dahil na malapit na lang ito na matapos mga kasuper ay pumunta na ako sa tabi para magtimbang kami ng isda na nahugot mga kasuper. Kaya tingnan natin kung gaano karami yung huli natin ngayong araw. At nakatapos na rin yung sa kay Kuya Adrian, at ito yung kay Ronron ay hindi pa nakatapos dahil nilinisan pa nila yung lambat mga kasuper. Ito yung lambat na ginamit kanina, yung unang ikot. Mataas yan mga kasuper. Yung mata niyan ay 8, tapos yung taas niyan ay nasa 400 siguro, mga siyam na dupa. Di pa yung taas niya. Yung sa akin naman kanina mga kasuper ay mababa lang yun, nasa 100 lang yung taas yun. At yung mata niyan ay 9, tapos 8. Halos 2 dipa lang yung taas nun. Pero yun yung lambat ang maraming huli mga kasuper. Kasi yun yung ginagamit natin na nilalagay natin sa loob, parang bugaw. Pero siya pa rin yung maraming huli. At ito, magsimula na tayo mga kasuper sa pagtimbang. So bawat timbang ay 5 in 1/4. Bali 3 tao mga kasuper ang kumukuha dito sa amin. Yung kapatid ko at saka si Uncle Patring, tapos yung taga-Pacquiao din ni Kuya Adrian, si Dondon. Kaya abangan natin mga kasuper kung ilang kilo yung matimbang natin lahat, at update tayo mamaya pagkatapos maitimbang. Tagalista natin. Grabe. Pagkatapos na ano to, magkuhan sa eskwela, ito nga naguli mo ay ingabot ko ng mga kilo isda. Grabe. Hindi tayo marunong mag-Tagalog, Bisaya lang. Ayun. Ay, kuhan Jay. Sobra Jay, yung pagkuhan at kilohan, timbang. 2 katupong. Taro. Uy! Grabe yung kuha natin dito. Ano? Sales lady? Okay. Kotot, gitang lambat tuloy lagko. Pila ron? Masa ujan lang ran? Ujan lang ya ako? Ha? Sino to nagtangis? Iwan mo to. Bali mo lang na kilo na to niya Ayun niya, kilo po. Ha? Cinta. Cinta. Grabe. Basta ano. Sino? Napakalit yan na. Nagpagtulog. Yan ang iban. At dahil pagod na si Kuya Adrian mga kasuper, ay ako na lang muna ang tumulong. Ayan ngunit paglagay natin ay hindi eksakto yung paglagay. Palpak, nahulog yung isda mga kasuper. Agaw-agaw kasi.
mga kasuper at kakatapos na natin mahugot. Umuwi ako, gawa ng gutom na. Ayos ako ng pagkain at kakain. Bali, nakatimbang kami mga kasuper ng 230 kilos. So maraming salamat sa biyaya ngayong araw. Sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers, at sa lahat ng sumusuporta sa aking vlog at sa aking video. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood at ako ay magpapaalam na. Maraming salamat and God bless you all. See you next video.